Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pinagpalang umaga po, Father. Palagay ko marami sa atin iniisip na kapag pinag-uusapan ay tukso ng demonyo, naiisip natin na ang demonyo magpapakita sa atin na isang nilalang na pagkapangit-pangit. May sungay, namumula ang mata, kulay pula ang balat, mukhang kambing, mukhang halimaw, mayroong pakpak, mayroong buntot, nakakatakot. Pero kung ganun magpapakita sa atin ang tukso, maniniwala ka ba? Siyempre hindi. Palagay ko pag nagpakita sa atin ng ganun ang demonyo, mas lalo tayong magdarasal. Pero paano ba tayo tinutukso ng demonyo? Dahil ang tukso ay totoo. Hindi lamang yan nangyayari sa ating isipan. At ang tukso nangyayari kahit kanino at kahit saan. Dahil kahit mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay tinukso ng demonyo. Walang exempted sa tukso. My dear brothers and sisters, bakit ba tayo tinutukso? We have to be very discerning. Bakit? Kapag tayo ay nagpatukso, isa lang naman ang gusto ng demonyo, sirain ang buhay natin. Kapag tayo ay pumasok sa tukso, sisirain nun ang ating buhay. Ang goal ng demonyo ay makalimutan natin ang Diyos. Ang goal ng demonyo ay sirain ang ating buhay. Kaya ang temptation is like an attraction eh. Temptation is like a trap inviting us to bite. Tignan niyo po ang tukso, laging nagpapakita siya ng maganda. Ang tukso, laging nagpapakita ng makinang, makintab, kahali-halina, kahika-hikayat, magarbo, malaki, kamangha-mangha. Bakit kaya? Dahil gusto niyang sabayan, tapatan, ang ganda, ang kinang, ang pagiging kahanga-hanga ng Diyos. Kaya magpapakita siya na parang Diyos, na mayroong pinapangakong sarap, comfort, saya. Yun ang gusto niyang ayun ang gusto niyang ipakita sa atin. Pero ang katotohanan ay yung kabaliktaran. Dahil kapag ikaw ay napakagat na doon sa kanyang tukso, kapahamakan na ang naghihintay. Ngayon mga kapatid, napakinggan natin sa mabuting balita na tinukso ng demonyo si Jesucristo sa disyerto. Nung siya ay mag-isa, nung siya ay hinang-hina, nung siya ay nag-ayuno pagkatapos ng 40 araw, alam ng demonyo kung kailan kanya tutuksohin. Alam niya rin kung kailan niya dapat tuksohin ang ating Panginoon. Alam niya kapag ikaw ay mahina, kailan ba dumarating ang pagiging yung kahinaan natin? Palagay ko pag ikaw ay punong-puno ng problema, siguro kung galing ka lang sa isang hindi pagkakaunawaan sa iyong pamilya, siguro dumarating yon kapag ikaw ay nawalan ng trabaho. Siguro dumarating yon kapag ikaw ay mayroong sakit. Dumarating ang tukso kapag ikaw ay naubusan ng pera. Dumadating ang tukso kapag mayroong tagtuyot sa iyong spiritual na buhay. Alam at naamoy ng demonyo ang iyong kalagayan. Yun yung disyerto na ating pinagdadaanan. At doon niya ilalunch ang kanyang tukso. Pero mga kapatid, sa mga panahon na ganon, anong kinakailangan natin gawin? Una, manatili ka sa disyerto. Huwag kang tatakas doon. Dahil doon meron kang madidiskubre. At ano yun? Madidiskubre mo na sa disyerto hindi ka nag-iisa. Madidiskubre mo na sa disyerto kasama mo si Kristo. Sa disyerto, makikita mo na yun yung panahon na ikaw ay nililinis ng Diyos.
Mga kapatid, sa disyerto, doon mo kinakailangang kontrolin ang mga bagay na nagkokontrol sa'yo. Dahil maraming mga bagay nagdidikta sa atin Imbis na tayo ang nagdidikta sa mga bagay-bagay. Bigyan ko kayo ng isang example. Merong isang lalaki, pangarap na pangarap niyang magkaroon ng sasakyan. At hindi lang basta sasakyan, gusto niya pick up. At hindi lang basta pick up, gusto niya 4x4. Hanggang dumating sa punto na nakapag-ipon siya, nakabili siya ng pick up truck na 4x4. Kaya anong ginagawa niya? Araw-araw, pag siya ay magkakape, nakatingin siya doon sa kanyang sasakyan. Araw-araw, pinupunasan niya yon. Talagang nandoon siya sa kanyang garahe. Isang araw, yung kanyang anak naglalaro sa paikot doon sa kotse, napansin sa likuran ng kotse ay mayroong nakasulat na 4x4. Ano ang ginawa ng bata? Kumuha ng tansyan at sinagutan yung 4x4. Sabi ng bata, ay, alam ko ang sagot dito. Kaya anong ginawa ng bata? Sumulat, inukaan yung puwitan ng sasakyan ng equals 16. Nung nakita ng may-ari ng 4x4 kung ano ang ginawa ng bata, kinuha niya yung kamay ng bata at hinagupit niya. Nasaktan niya yung bata dahil ayaw niya na yung pinabangalagahan niyang kotse ay magagasgasan. Pero ano ginawa niya? Hindi natapos na ng storya. Okay lang, napalo niya na yung bata. After a week, pinagawa niya, pinatanggal niya yung gasgas. Pero pagkatapos ulit ng isang linggo, yung anak niya, kumuha na naman ng tansyan at sinagutan na naman yung arithmetic, 4x4 equals 16. Hindi niya na magawang hagupitin ang kamay ng bata, pero nasigawan niya at nasabihan niya na masakit na salita. Imagine, minsan nakokontrol tayo ng mga bagay-bagay At ano nang ginawa ng tatay na yon? Ayun, nasaktan niya ang damdamin ng bata. Bakit? Meron na namang gasgas ng times, ng equal 16 ang kanyang sasakyan. So wala na siyang magawa. May gasgas na naman. After a week, pinagawa niya. Pero naisip niya, ayoko nang saktan ng damdamin ng aking anak. Ayoko na ring hagupitin ang kanyang kamay. Ito gagawin ko. Siguro, hindi rin siya titigil Kaya instead of lagi kaming mag-aaway, ang ginawa ng may-ari ng sasakyan, pinalagyan niya ng digits. Yung 4x4, nilagyan niya ng equal 16 na mismo na sticker. Sa loob-loob niya ay wala nang sasagutan yung anak niya dahil meron ang sagot. Isang araw, magkakape ulit siya sa harapan ng kanyang sasakyan. Nagulat siya. Bakit? Doon sa likod ng kotse niya ay mayroong 4x4 equal 16 na pinalagay niya. Meron siyang nakitang malaking uka. At ano ang nakalagay na uka sa likuran ng sakyan? Mayroong malaking check. Para bagang sinasabi ng bata, tama ang sagot mo, tatay. Many times, things are controlling us. But in the desert, it is an invitation to control what controls us. Makikita mo, sa disyerto, magkakaroon ka ng lakas lumaban. Mga kapatid, mayroong 3 tukso na ginamit ang demonyo. At itong tukso na ito, tukso ng bawat isa sa ating lahat. Para mas madali nating matandaan, itong 3 tukso na ito ay nagsisimula sa letter F. Ang unang tukso ay tukso sa food. Ang pangalawang tukso ay tukso sa fame. Ang pangatlong tukso ay nagsisimula sa flesh. Kapag ang tukso tungkol sa food,
Ang ibig sabihin nun, konektado yon sa pagkakasala ng pagiging matakaw at pagiging sakim. Hindi lamang pagkain ito. Ito yung mga bagay na gusto nating makamkam, yung mga bagay nating gusto nating maari. Alam niyo po, ang mundo, sabi nila, sapat naman talaga para sa lahat kung ano ang kayang ibigay ng mundo. Ang problema, ang daming sakim. Kaya sabi ni Mahatma Gandhi, the world is enough for the needy, but it is never enough for the greedy. At kung ang tao ay sobrang sakim, ay dahil siya ay nabitag na sa tukso ng pagkain. Pangalawa, yung tukso ng fame. Yun yung ginamit ng demonyo. Kay Jesucristo, ibibigay ko ang kapangyarihan na ito sa iyo. Mga kapatid, yun yung pagdanais natin, maging sikat, maging makapangyarihan, nasa pedestal. Kaya marami sa atin, yun yung pinagsusubikapan. Pero ano ba talaga yung intensyon? Dahil hindi naman talaga masama kung titignan natin ang maging leader. Hindi naman maging masama kung ikaw ay nakakaangat sa iba. Pero kung gagamitin mo yun para siilin ang buhay ng iba, ay yun ang problema. Pangatlo, temptasyon sa flesh. Lahat ng bagay na kung saan pinagnanasahan natin. Meron kasing inordinate desire sa ating katawan na kung saan parang hinahatak ka na lamang. Minsan wala kang lakas na tanggihan. Parang talagang parang hinihigop ka. Mga kapatid, doon sa tatlong tukso na yun, nagbibigay ang simbahan ng sandata para mapaglabanan dahil hindi natin kaya sa sarili lamang natin. At ano ang sandata? Kung ang temptasyon ay sa pagkain, anong kinakailangan natin gawin? Mag-ayuno. Kung ang temptasyon ay sa fame, magbigay ng limos. Dahil yung fame, di ba, yun ay gusto, lakas, na papapasok. Pero pag ikaw ay nagbigay, yun ay palabas. Maglimos ka. At pangatlo, temptation sa flesh. Ito ay kayang labanan ng pananalangin. Magiging spiritual tayo kapag tayo ay nanalangin. Panglaban sa pagkain, pag-aayuno, paglaban sa kapangyarihan ay pagbibigay, panglaban sa pita ng laman ay pananalangin. Mga kapatid, pinag-uusapan natin ang tukso. Palagay ko marami sa inyo sasabihin, Father, natutukso ko. Iniisip na ikaw ay nagkakasala na kapag ikaw ay tinutukso. Mali, mali. Ang tukso ay hindi pa kasalanan. Ang tukso ay pang-ihikayat pa lamang. Nasa iyo ang desisyon kung ikaw ay maniniwala sa tukso. Nasa iyong desisyon kung ikaw ay papayag o ikaw ay tatanggi. Pero doon sa panahon na ikaw ay tinutukso, tandaan mo ito'y isang oportunidad para sa ating lahat na gumawa ng mabuti. Sa tukso, pwede tayong gumawa ng mabuti. Sa tukso, pwede nating patunayan sa Diyos na, Lord, tapat ako sa iyo. Hindi ako magpapasakop, hindi ako maniniwala sa tukso. Lord, sa tukso, pwede mo makita na seryoso ako na sumusunod sa iyo. Pero meron ring mga tanong sa inyong isipan, bakit ba ako sobrang tinutukso? Kasi meron sa inyo talaga, meron sa atin talaga, kaliwat kanan ang tukso ng kalaban. Ito po kasi ang dahilan niyan. Kasi ayaw ng demonyo at galit na galit siya na nakikita ka niya na ikaw ay malapit sa Diyos. Gusto niya, hatakin ka niya,
Gusto niya mahiwalay ka sa Diyos. Kaya sobra-sobra ang tukso. Pero meron rin naman po na nagsasabi, Father, hindi naman ako natutukso. Father, wala naman akong tukso na nararanasan. Matibay na po yata ako. Babala lang sa mga nagsasabi ng ganyan. Kapag nakita mong hindi ka na tinutukso ng demonyo, ibig sabihin hindi na siya nagbibigay ng panahon sa'yo. Bakit? Kasi kakampi ka na niya. Bakit ka niya patutuksuhin? Kaanib ka na niya. Kasama mo na kasi siya. Kaya hindi na siya magbibigay ng panahon, ng effort para subukin ka. Mga kapatid, sa panahon ng ating kahinaan, sa mga panahon na ikaw ay tinutukso, sinabi ng pangalawang pagbasa ang kasagutan. Tawagin ang pangalan ni Jesus. Tawagin ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ay sasaklolo sa kung sino man ang tumatawag sa kanyang pangalan. Amen.